Good morning, good afternoon, good evening po sa lahat ng mga viewers natin ngayon mula Luzon, Visayas at Mindanao at kasama po ang mga OFW. Maganda po yung topic natin ngayon. Ito po yung tanong ng karamihan. Nagtitipid naman ako, bakit kulang? Bakit nga ba kulang? So tapusin nyo po sa mga viewers po namin yung video na to para malaman nyo po bakit nga ba. Ang pag-uusapan muna natin ngayon, yung tinatawag na ginagawa ng karamihan, ang employment. Income, no? Galing sa salary. Less expenses is equal to savings. Ngayon pag-usapan natin, magkano ba ang datos ng Metro Manila para may basis tayo? Magkano ba ang salary ng Metro Manila? 2019 is 537 times 24 days, that's 12,888. Nung 2023 po, 5 years after, tumaas po siya ng 610 per day times 24 days, 14,640. So ililess po natin yan, ang tinaas niya po is 1,752. I-divide po natin yan, dito po sa last 2023 na salary, lalabas po is 1197. So times 100, 11.97% po ang tinaas. Nung tumaas po ang sweldo, hindi nararamdaman po ng mga kababayan natin, bakit ganon? Bakit mas lalo ako nahihirapan? Ngayon, pag-usapan naman natin yung tinatawag na inflation rate para ibabangga po natin dito. Ano ba ang inflation rate? Ito po yung pagtaas ng mga bilihin. Mula January 2019 to December 2023. Ayon po sa PSA or Philippine Statistics Authority, tumataas daw po ng monthly average 2019 2.4, 2020 2.4, 2021 is 3.9, 2022 is 5.8, 2023 is 6.0. Pag tinutal po natin yan times 12 months, that's equivalent to 246%. I-compare naman natin dito. Salary natin, tumaas ng 11.97, tapos ang inflation, 246 times 20. Kaya dito pa lang, nasasagot na kaagad, bakit ka nakihirapan. Kaya ang nagiging solusyon ng karamihan, ang ginagawa, salary, ang nangyayari, less expenses is equal to utang, nangungutang. Pansamantala lang po yan. Bakit? The more na nangungutang ka, the more na nagkakaroon ka ng problema. Kaya nangyayari sa iba, utang, bayad utang. Mas lalong nababaon sa utang. Ano po ba yung gagawin natin? Ang solusyon po dyan ay magdagdag ka ng pagkakitaan. Ang pagdagdag ng pagkakitaan, hindi po pwede na mag-empleyado ka ulit. Kasi bakit? Meron lang tayong 24 hours. Hindi naman pwede natin 8 times 20 para mahabol natin yan is 160 hours. So hindi natin pwedeng gawin yon. Ngayon, pag-usapan natin dagdag pagkakitaan, ito yung tinatawag natin na pagninegosyo. Ngayon, pag-usapan natin pagninegosyo. Anong klaseng negosyo? Number 1, nandyan po yung traditional. Pwede ka mag-start 300,000 to 1 million or mas higit pa. Ang problema lang po dito, ang challenge dito, yung tinatawag na mataas ang risk. Bakit po? Meron kang tinatawag na overhead expenses. Ano ba yon? Rentals, meron tayong kuryente, meron tayong tubig, at the same time, meron tayong mga taong sinesweldohan kahit hindi tayo kumikita. Kaya karamihan nga ng traditional business is nadala. Bakit? 90% ng mga nagninegosyo ng traditional, nagpi-fail o nagsasara yung business nila. Kung kailan sila nagnegosyo, saka naman nabaon sa utang. Merong isang negosyo, kaibigan. Ang kagandahan dito, meron na siyang tinatawag na system. Ito po yung tinatawag na franchise business. Kaso lang, 5 million to 50 million or mas higit pa. Kung meron ka nito, maganda to kasi may proven and tested system na. Pero kung wala ka nito, ano pa yung pwede mong gawin? Ito po, may good news ako sa iyo. Ito yung tinatawag na nating multi-level marketing or network marketing. Pwede ka mag-start mula po ng 10,000 or mas higit pa or less than 100,000. Napakaliit lang na puhunan pag pinag-usapang negosyo. At alam mo ba na ang negosyong ito ay pinopromote po ng mga ekonomistang kilala? Sino-sino? Sila Robert Kiyosaki at yung mga ibang personalidad like Donald Trump at saka sila Bill Gates. Kaya napakaganda po at legit po itong business na to. Ngayon pag-usapan natin, ano ba talaga ang network marketing business? Network marketing business is a system of moving products from manufacturing to consumers through an organizations of users, retailers, and network builders. Okay, so papaano po yan? I-illustrate ko po sa inyo para mas lalo nyo pong naintindihan. Okay, ang tawag po dito is traditional business. Ang traditional business po, galing po yan sa may-ari ng produkto, nagdadagdag po ang wholesaler, nagdadagdag ang ads, middleman, retailer, pagpasok po dito, 5 pesos pagdating sa ating consumer. Wala po tayong binago sa pricing. Ang ginawa lang po dyan, tinanggalan po yung wholesaler, yung ads, middleman, nilalagay po natin sa compensation plan ng multi-level marketing.
Ano pa ba yung advantage? Kung mapapansin nyo, hindi nagbabago yung price. Ano ba yung advantage kapag nagne-networking ka? Number one, meron kang low startup capital. Low risk kasi maliit lang yung puhunan. No fixed operational expenses. Natatanggal yung fixed expenses natin, yung rentals, yung kuryente, yung tubig, at yung mga binabayarang tao. No boss, no alarm clock. Leverage program, ito yung kagandahan. No? Minumultiply mo yung time mo and effort mo through others, tinitrain mo sila, pag humahataw sila, pag tumatrabaho sila, pag nakakabenta sila, pag nakapag-invite sila na sumasali sa business natin, kumikita ka. That's leverage program. Residual and passive income. Pag na-build mo na yung network mo, magkakaroon ka nito. No? Kahit wala kang ginagawa, kumikita ka because ito yung na-build mo na network mo. Economy proof po 50 plus years na. Isipin nyo po yan, ha? Hindi lang po ito bago. 50 plus years, marami ng pinayaman, hindi lang sa Pilipinas, hanggat iba't ibang bansa po. Okay, ano pa? Unlimited income, basta't masipag ka lang. No discrimination, anong lahi ka man. Pilipino ka man, ano ka maitim ka man, maputi ka man, Bisaya ka man, Ilocano ka man, Tagalog ka man. Pwede ka dito. Isa pa dito, no educational requirements. Ibig sabihin, grade 1 ka man, high school ka man, doctor ka man, engineer ka man, o ano ka man. Pwede ka dito sa business na to. Free trainings. Ano pa? Ito yung pinakamaganda sa lahat. Time and financial freedom. Pagdating ng time, kung na-busy ka, nagbakasyon ka, kumikita ka. Okay? So, RJ, Pres, napakaganda naman pala ang networking business. Bakit marami ang nai-scam? Alam niyo po ang sagot po dyan, kakulangan ng kaalaman o lack of knowledge. Kaya ito yung tinuturo natin ngayon para magkaroon ka ng kumpiyansa pagka pumasok ka sa industry ng multi-level marketing. At alam mo ba, na ayon sa datos, ng statistics po natin is 95 to 99% ng mga bagong kumpanya ang nagsasara. Kaya minsan po, kaya in-encourage namin kayo, suriin ninyong mabuti saan ka papasok na kumpanya. Kasi bakit? 1 to 3 years adjustment period po yan. Hindi po maiiwasan ng mga kumpanya yan. Kaya kung mapapansin ninyo, ayon sa 10 na mga kumpanyang tinatayo, minsan isa lang yung nagtutuloy at ito pa ang karamihan. Out of 100, isa lang yung nagtutuloy-tuloy at namamayagpag sa market at naglo-long term. Kasi bakit po? Ang nangyayari po dyan is hindi po talaga maiwasan yung 1 to 3 years na adjustment period ng kumpanya. Kaya pag hindi po pumutok yan sa market, hindi po kumita yung kumpanya, anong gagawin ng negosyante? Isasara na lang po yan. Kaya napakataas po ang risk kapag pumasok ka sa adjustment period ng kumpanya. Pag 4 to 5 years, dito muna po makikita, pag nagtuloy-tuloy ang kumpanya, ito na yung stability period. Pag na-establish nyo na yan, 5 years mahigit, napakaswerte mo kapag nakapasok ka sa kumpanya na ganito. Bakit? Simple lang, hindi masasayang yung effort, yung time and energy mo at yung pera mong ginugol sa pagninegosyo. Okay? So ngayon, kung nakapag-decide ka ng mag-network, ngayon titingnan natin, suriin mo munang mabuti. Ano pa yung mga elements of network marketing para makita mong stable yung kumpanya? Okay, para maiwas scam ka. Number 1, titingnan mo muna yung mga legalities like SEC, local permits, mayor's permit. So, kailangan makita mo yon, BIR. At kung yan po ay nagninegosyo ng mga pampahid, pag-inom, mga ini-intake, kailangan mo po yan ng Food and Drugs license to operate. Ano pa? Titingnan mo rin yung management side. Baka naman, walang experience yan. Saan po? Pagdating sa multi-level marketing. Bakit po? Negosyo natin is multi-level marketing. Kailangan alam din po ng mga nagpapatakbo. Pangalawa, hindi lang din po pwede yan, na networker lang siya. Ang kailangan, meron din pong kaalaman yan pagdating sa corporate. Kasi bakit? Paano niya patakbuhin yung operation niya kung wala naman siyang experience? Okay, ano pa? May maganda po siyang produkto. Pagkilatis ng produkto is kailangan high demand. Ibig sabihin, hindi lang po nagtitrend. Ano pa yung mga anong product dito na high demand? Like health, di ba? Ang health is walang katapusan yan. Hindi yan ibig sabihin ngayon lang nagtitrend. Next year is wala na magkakasakit. Mas lalo pong pataas ng pataas yung demand ayon po sa mga datos. Ano pa? ACEs, affordable, consumable, effective, and safe. So ang galabas po niyan, no hard selling, hindi ka mahihirapan. Ngayon, ano pa yan? Ano ba ang ACEs? Dapat is affordable yung products mo. Tama ba? So ano po yung products na to? Kung magbebenta ka lang din naman ng products, tingnan mo na rin, baka naman sobrang mahal, mahihirapan ka rin magbenta kasi meron tinatawag na buying capacity ang mga Pilipino, mga kababayan natin. Kaya titingnan nyo po, dapat less than 1,000 yan, dapat less than 500 yan. Yan po talaga is puputok yan kasi madali pong bilhin. Pangalawa, consumable yung products mo. Ano ba yan? Dapat mabilis ang repeat purchase niyan. Tama?
Okay, ano pa? Effective dapat yung products mo. Kasi pag hindi effective, huwag kang mag-expect na maraming repeat purchase. Ang higit sa lahat, safety ba yung products mo? Safe ba yan? Ngayon, ang tanong, paano mo masuri kung safe yung products mo? FDA-approved po dapat yan, tama? Dapat may CPR po yan, Certificate of Products Registration. Hindi po LTO, kasi ang LTO po ay License to Operate. So, each product, meron siyang kaukulang Certificate of Product Registration. Press, pwede po ba kaming magbenta ng products kung on process pa ang legalities? Guys, basahin nyo po under Republic Act 3720, Amended 9711, Section 11, Paragraph A, bawal mag-manufacture, import, export, na magbenta ng products na walang lisensya. Alam nyo po ba ang kaukulang parusa? Pwede po kayong makulong ng 1 taon hanggang 10 taon, 50,000 to kalahating milyon na penalty. Hindi mo pwede po nalusutan po ang batas na to. Kasi sabi nga, ignorance of the law, excuses no one. Okay, criminal case, administrative case po yung tatama sa'yo. Last po, yung compensation plan. Dapat profitable. Bakit kailangan profitable? Para po kumita ng maayos yung mga distributors mo, hindi mag-aalisan yan. Fast track income. Ano po ba yon? Ibig sabihin, pag sali nila, meron kaagad silang negosyo like direct selling. Dapat mura nga yung products mo. Dapat consumable yan. Kaya nga, isa sa magandang produkto, health talaga. Pangalawa, yung tinatawag nating coffee. Kung meron namang coffee yung mga company, kaya usually ng mga multi-level marketing, kape ka agad. Kasi targeted mo kaagad yon na the second highest commodity po is yung coffee. Second po siya sa crude oil po. Next is residual passive income. Pag na-build nyo na yung network niya, dapat magkakaroon siya ng residual and passive income. Then, long-term compensation plan. Walang overpay kasi aanhin mo yan kung pang 1 month, pang 6 months, pang 1 year lang din yung complan, hindi rin magtatagal. Okay, kaibigan, mga kabayan, kailangan maging maingat din po tayo at mapanuri. Kapag ang complan po ay nangangako na meron kang kikitain na wala kang gagawin, hanapan mo lang po ng secondary license. Hindi naman bawal yan pag meron pong secondary license because investment na po ang papasukin mo. Anything, ulitin ko, na promises na wala kang gagawin, kumikita ka, sumasali ka, ibig sabihin investment yon. Secondary license lang ang hanapin mo. Pag wala, huwag mo munang ituloy. Tama po ba? Maging mapanuri po tayo. Okay, ano pong nangyayari? Guys, ito po, kapag merong maayos na products, maayos na compensation plan, pero sablay naman yung mga may-ari, hindi po magtatagal yan. Maganda ang compensation plan mo, maayos ang management, wala namang maayos na produkto. Hindi rin po magtatagal yan kasi walang negosyo yung pang long term. Kaya sabi dito, stability is equal to balance. Dapat wala pong nawala dyan. Okay? So, naintindihan po natin bago tayo papasok sa multi-level marketing. Okay? So, ngayon naman, ang next na pag-uusapan natin, sino ba talaga si Lean & Green? No? Kaya napakagandang pag-usapan yan. Si Lean & Green po, kasi pwede nyo pong i-consider yan kapag nakapag-decide na po kayong mag-network, pwede nyo pong i-consider si Lean & Green. Bakit? 6 years old company, nalagpasan niya na yung stage po ng adjustment period, stability period. Alam nyo po ba na sinubok si Lean & Green nung during pandemic? Maraming company nagsasara pero still on dahil tama ang formula ni Lean & Green, tama ang sistema sa loob, may maayos na management, maayos na produkto, tumatakbo, at matinding compensation plan. Ang kagandahan po, hindi man lang natinag ang Lean & Green. Mas lalo tayong lumaki, hindi lang sa Pilipinas, including sa international. Ang ating pong office ay hindi bastang office lang na nasa tabi-tabi para may masabi lang. Our office is located at Central Business District of the Philippines at Robinson Galleria Corporate Center, Ortigas, Quezon City. Nasa heart mismo tayo ng kalakalan po ng Metro Manila. Next is fully stocks and extensive warehouse. Ibig sabihin dito, puno po yung products natin, ang ating mga warehouse, kasi hindi po pwede na magkulang yan. Kasi sa paglaki ng kumpanya, kailangan masusuplayan natin yan para hindi nagkakaroon ng problem yung supply ng products. Branches in Cebu City, Davao City, and marami tayong BCO nationwide. At isa pa dito, may mobile store tayo sa Pilipinas hanggang international market. Kaya kung ikaw nagbi-business, hindi ka mahihirapan. Kahit saan man sa Pilipinas, marami po tayong stocks. Kasama na po ang ating international na mga mobile store. Complete legalities, check local permits, FDA, LTO, and BIR. Total of more than 50 years of solid foundation po ng Board of Directors. Isipin nyo po yan, ha? From our chairman, Mr. Christopher Puntanar. Ang kagandahan po yan, nasa 20 plus years na po siya successful in multi-level marketing. Ako po, ang inyong lingkod, the President of Lean & Green, is nasa 11 years na rin po ako sa management pagdating po sa pagpapatakbo ng
negosyo. At isa pa, maliban po sa pag-network ko. Ang ating Vice President, same din po kami, nasa 11 years na rin po siya in terms of management plus pag-network. Okay? So, yun po yung kagandahan, bumubuo po 50 plus years solid foundation. Kaya hindi po nahihirapan ang Lean and Green palakihin, ipasolid because of the management, because of the owners. Talagang alam namin yung mga ginagawa namin. Hindi lang yan. Meron po tayong more than 50 years solid foundation ng marketing support. Ang ating BDM, Mr. Mars Mandal, ating marketing director, Mr. Anthony Gatchalian, at si Doc po, ang doktor po natin, pag pinagsama mo po ang yung experience nila is more than 50 years na po sa industry. Yun po yung kagandahan ng support natin kaya hindi ka nahihirapan. Total of more than 30 years solid foundation of operations head, finance head, and warehouse head po natin. Napaka-importante din po ito pag nagtayo ng kumpanya. Kaya naging solid si Lean and Green. Kasi hanggang sa operations, alam yung mga ginagawa. Okay, multi-awarded company and products since 2017. Company-owned IT support team. Meron din po tayong high-demand, affordable, consumable, effective, and safe products with FDA, CPR, and halal approved. Alam niyo po ba ang Lean and Green is napakalakas po ng produkto? Ano po ba yung products natin? Ang pinaka-flagship natin, kape. Targeted pa ang market kasi nakakatulong sa mga obesity. Alam niyo po ba ang obesity ay number 1 na market po yan pagdating sa health. Pangalawa lang po yung tinatawag natin na sakit sa puso. Kaya guys, tama po talaga yung ginawa ni Lean and Green. Plus, affordable. Murang-mura po ang products. Consumable, effective. Kaya naman tumagal tayo at namamayagpag po talaga sa market. Because sobrang effective ang products natin at lahat ng nilalabas na products natin, lahat po is lisensyado. Ano pa? Meron siyang tinatawag na hybrid compensation plan. Bicep and tricep, unang lumabas po sa industry, sa Lean and Green, na pinagkakaguluhan po ngayon at marami na rin pong kumikita. At ang kagandahan dito, may fast track, residual passive income, and ang kagandahan din po dito is long term, yung compensation plan natin. Hindi nag-overpay. Ano pa? Ang kagandahan ng mga account natin sa Lean and Green, pwede mong ipapamana sa mahal mo sa buhay. Hindi man natin alam kung hanggang kailan tayo sa mundo na to, pero lahat ng pinaghirapan mo, your time, effort, energy, and money na ginugol mo para mabuild mo yung network mo, pwede mong ipapamana sa mga mahal mo sa buhay. Ano pa? Hundreds of distributors were able to enjoy both local and international travel incentives. Marami na tayong nakapag-travel. At ano pa, meron po tayong created massive numbers distributors who earn millions. So marami na po tayong naging milyonaryo na napoproduce at tuloy-tuloy pa. At maraming nabago ang buhay. Ano pa, created the first nationwide free shipping in MLM or Network Marketing Business in the Philippines. Pinakauna na nag-free shipping po. No, lahat ng packages natin, kahit saan man sa Pilipinas, libre po ang pagpapadala nito. Excellent, distributors, friendly customers, support po tayo. Then the last po is complete po tayo ng proven hybrid system and tools in marketing videos. Hindi mo na problema magpipresent ng products. Meron po tayong videos ng ating doktor. Hindi po ninyo problema magpipresent ng compliant kung yun po yung pinoproblema ninyo. Kasi may mga videos po tayo na kami mismo sa marketing team ang nagkakaroon ng videos para itulong namin sa inyo para hindi na kayo mahihirapan sa negosyo natin. Pagtutulungan na lang po natin ito. Kung ikaw po ay gustong-gusto mo nang sumali, naintindihan mo na ang multi-level marketing at kapos ka talaga, wag na wag mong patagalin. Sabi nga, every second counts. Every segundong lumipas sa buhay natin, hindi na natin kayang ibalik. Tama po ba? So, ang nakaraan, hindi na natin pwede yung mabago pa. Ang kailangan lang natin gawin, yung ngayon. Ngayon, na desisyon natin, ngayon gagawin natin ng seryoso para mabago yung future natin. Kasama niyo po kami. Kasama po ang buong management. Kasama po ang buong board of directors. Kasama po ang buong kumpanya ng Lean and Green. Tutulungan ka namin. Gawin mo yung bihikulo ang Lean and Green. Sama-sama po tayo, abutin natin yung mga pangarap mo sa buhay. Sabi nga dito, we are not what we know, but what we are willing to learn. Matuto ka lang, aralin mo lang, at makinig ka lang sa amin. Sama-sama tayo, once again, abutin lahat ng pangarap mo sa buhay para sa iyo at para sa pamilya mo. Once again, my name is Engineer Arjun Ortimaisog, the Lean and Green President. To God be all the glory.